Bago tayo magsimula, maraming salamat nga po pala sa kaunahan na nagbigay sa atin ng super thanks, John St. Maestro, maraming salamat po, maraming salamat din sa inyo mga lods na walang sawang mag-like, comment at mag-share ng ating video. Sinimulan ng maglakad ni Ran. Tinitingnan niya ang lungsod mula sa itaas at sinabing, kaya, ito pala ang Puppet City. Ang kumikislap na lugar na iyon ay malamang ang lokasyon ng Summoning Crystal. Sinecheck niya ang mga supply sa kanyang inventaryo, na puno at handang gamitin. Nagtataka siya kung gaano kalaki ang gantimpala sa pagkumplito ng side quest na ito. Labis siyang nasasabik sa inaasahan. Tumalon siya mula sa bangin at bumagsak sa lupa. Napakaraming puppet ang gumagala sa lungsod. Pinagmamasdan niya ang mga ito habang ang sistema ay nagkomento, Branch Secondary Body, isang fragment ng Divine Descendant, Evolved Beast King, si Monster. Kapag nawasak ang fragment, maaaring patayin ang puppet. Ngumiti si Ran habang ina-activate ang kanyang Defect Mastery. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing, kung ganoon, ang espada na ito ay sapat na. Ang lahat ng puppet ay nagalit at nagsimulang magtungo sa kanya. Samantala, ngumiti si Ran at sinimulan ng isa-isang patayin ang mga puppet gamit ang kanyang espada. Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Ipinaalala ng sistema na kailangan niyang patayin ang mga puppet. Nilaibat niya ang paligid at napansin ang lahat ng puppet na patuloy na papalapit sa kanya. Nahihigop ang lahat ng puppet papunta sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ng sistema, countdown to side quest completion, 26 na oras. Puppets, 429 sa 1,000. Nakaupo si Ran sa tambak ng mga patay na puppet, kumakain ng kung ano upang makarecover at bumalik sa normal. Sabi ng sistema, ikaw ay Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 9115. Wisdom, 78. Speed, 85/110. Spirit, 75/105. Recovery, Planarian Branch Secondary Body Fragment ng Divine Descendant, Evolved Beast King patay. Summoning Crystal Stone Shard. Naisip ni Ran na ang Divine Descendant ng lahat ng Beast King ay may kakayahang maghati ng walang katapusan sa mga sub-creature na kayang mag-control ng iba pang nilalang. Napakadelikadong kakayahan, aniya, pero buti na lang, ang bawat hati ay may 1/10,000th lamang ng lakas ng Divine Descendant. Naniniwala siyang mas madali itong patayin, ngunit matatagalan kung isa-isa niyang gagawin. Sa ganitong bilis, hinding-hindi niya matatapos ang side quest sa loob ng 48 oras. Iniisip niya kung ano ang magiging parusa sa kabiguan ng side quest. Sayang naman kung mawawala ang lahat ng puntos na pinaghirapan ko. Naghahanap siya ng solusyon at nangakong gagawin ang lahat para magtagumpay. Tumayo siya at inisip, para mapatay ang mga puppet, kailangan ko lang wasakin ang branching core na kumokontrol sa kanila. Kaya ko itong gawin hanggat sapat ang aking stamina. Sa natitirang 26 na oras, marami pang oras. Nagpasya siyang dumiretso sa sentro kung nasaan ang crystal. Halos lahat ng puppet sa paligid ay napatay na niya. Naniniwala siyang doon nakatipon ang pinakamaraming puppet. Tumalon siya mula sa isang gusali at iniisip, tama, narito silang lahat. Paglapit niya sa crystal, nakita niya ang napakaraming puppet. Inisip niyang napakarami talaga nila, daan-daan. Napansin din niya ang isang formation. Ano ang ginagawa ng formation na ito? Tanong niya. Ang mga puppet ba ay patuloy na nagdadala ng maliliit na crystals at iniipon ito upang mabuo ang formation? Inobserbahan niya ng mabuti ang crystal at napagpasyahang ang iba't ibang lokasyon ay may hawak na iba't ibang dami ng crystals. Ang mga nasira kong crystals ay hindi espesyal. Ibig sabihin, hindi ang mismong crystals ang susi. Sa madaling salita, ang pangalawang layunin ng side quest ay maaaring matupad lamang sa formation na ito. Pero maaari rin itong magawa sa pamamagitan ng pagsira sa pinakamalaking crystal sa lahat. Nagdesisyon siya, walang saysay ang haka-haka. Kailangan ko itong subukan mismo. Tumalon siya, sabay sigaw, sa madaling salita,
Uunahin kong puksain ang mga puppet na narito. Bumagsak siya sa lupa, nagtatakbuhan papunta sa kanya ang mga puppet, at sinimulan niyang mabilis na gamitin ang espada para patayin ang mga ito. Ngunit nagulat at naguluhan siya. Ano ito? Bakit mas mabilis akong napapagod kaysa dati? Tanong niya. Posible kayang kapag ginamit ko ang gravity skill, mas malaki ang nagagastos kong strength at spirit. Sinecheck niya ang status niya, Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 75-115. Wisdom, 78. Speed, 85-110. Spirit, 60-105. Nagulat siya at sinabing, kalokohan. Ang pabaya ko. Tama nga, hindi ganito kadali tapusin ang side quest. Nag-isip siya, posible kayang tumaas ang konsumo ng stamina matapos kong gamitin ang gravity skill. Napagtanto ni Ran na hindi niya maaaring patuloy na gamitin ang kanyang gravity skill, dahil mauubos ang kanyang stamina at lulunurin siya ng mga puppet bago niya sila lahat mapuksa. Habang patuloy siyang umaatake, ipinapaalala ng sistema na dapat niyang puksain ang mga puppet. Sinabi ng sistema, Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 35-115. Wisdom, 78. Speed, 40-110. Spirit, 35-105. Nagulat at natakot si Ran. Patuloy pa rin ang sistema, sinasabing napuksan niya ang mga puppet. Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 28-115. Wisdom, 78. Speed, 37-110. Spirit, 12-105. Patuloy na tumatakbo si Ran sa gitna ng mga puppet, inaatake at pinapatay ang mga ito. Galit niyang sinabi, nakakainis. Ang enerhiyang na-replenish ng Carrot ngayon ay tumagal lamang ng 20 minuto. Malapit nang maubos muli ang kanyang enerhiya. Binuksan niya ang inventaryo at nalaman niyang wala na siyang Carrot. Countdown to side quest completion, 4 na oras. Nanghina si Ran sa takot. Inisip niyang tanging ang ancient medicine grade soybeans na lang ang natitira. Ngunit alam niyang ang kakayahang mag-replenish ng lakas ng soybeans ay hindi sapat laban sa napakaraming puppet. Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 18-115. Wisdom, 78. Speed, 100. Spirit, 21-105. Paliwanag niya, ang ancient medicine grade soybean ay nakakapag-replenish lamang ng maliit na halaga ng lakas. Nag-isip siya, paano kaya kung albino corn? Maaaring mapatay ko silang lahat sa loob ng 30 segundo. Ngunit napagtanto niyang hindi maaari. Kapag natapos ang rampage, paano kung hindi ko pa rin napatay lahat ng puppet dito? Naisip niyang may masamang epekto ang rampage at maaaring hindi siya makaligtas sa kahinaan nito. Patuloy siyang umaatake sa mga puppet ng paisa-isa. Pawis siya. Napagdesisyonan niyang, bahala na. Kahit maliit ang lamok, karne pa rin ito. Kumain siya ng corn. Bigla na lang lumitaw ang isang puppet sa likuran niya, dahilan upang siya'y matakot. Kinagat siya nito sa balikat. Natakot siya ngunit lumaban at binigwasan ito ng malakas, dahilan upang tumalsik ito. Patuloy siyang gumamit ng espada upang labanan ang puppet. Sa kabila nito, naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Malubha siyang nasugatan at dumudugo. Inisip niyang, sayang, pero wala akong magagawa. Inactivate niya ang kanyang kakayahan upang maglaho at umalis mula sa lugar na iyon. Nalito ang mga puppet at hindi siya matagpuan. Naalala niyang kung wala ang healing powers ng ancient medicine grade carrots, ang patuloy na pagdurugo at mabilis na pagbaba ng lakas ay tiyak na papatay sa kanya. Sinabi ng sistema, camouflage chili pepper. Purple rare item. Effect, nagdudulot ng estado ng camouflage sa loob ng 10 minuto, ginagawang kayo ng kapaligiran ang katawan at iniiwasan ang sensors, thermal imaging, at optical detectors. Kailangan ni Ran ng mas mataas na grade na pagkain upang agad na maibalik ang kanyang lakas. Nakita siyang nakaupo sa ibabaw ng kristal na may dalang kahon.
Sinabi ng sistema, delicious color bento. Ingredients, level 2 chicken egg, corn. Level 3 mushroom, spinach, at tomato. Taste level, 6. Limit, 10. Pagkain, pinupunan ang pisikal na lakas, tinatanggal ang gutom at negatibong estado ng pagdurugo. Nagsimulang kumain si Ran, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maghilam. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang enerhiya. Sinabi ng sistema, deactivating camouflage status. Countdown to side quest completion, 3 oras. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng sistema, Puppet, 1,000. Countdown to side quest completion, 20 minuto. Napuksa na ni Ran ang lahat ng puppet. Habang kumakain siya ng corn, lumapit siya sa crystal. Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 75-115. Wisdom, 78. Speed, 24-110. Spirit, 100-105. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang sirain ang crystal. Unti-unti itong nabasag habang napapaligiran ng mga spell. Sinabi ng sistema, Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 40-115. Wisdom, 78. Speed, 24-110. Spirit, 65-105. Ginamit ni Ran ang lahat ng kanyang lakas. Ang buong lungsod ay natakpan ng enerhiya. Nag-anunsyo ang sistema tungkol sa countdown ng kanyang bagong side quest, mayroon na lang siyang 15 oras, 25 minuto, at 11 segundo mula sa kaninang 15 oras, 25 minuto, at 12 segundo. Kasabay nito, inanunsyo rin ng sistema ang destruction of the summoning crystal stone 1/1, natapos na niya. Ang kristal ay tuluyang nawala dahil sa ginawa ni Ran, at ang naiwan na lamang ay isang malaking wasak na bahagi ng lupa. Inanunsyo muli ng sistema ang progreso ng kanyang side quest. Puppets, 1,000. Summoning Crystal Stone, 1/1. Binati siya ng sistema sa pagkumpleto ng kanyang side quest at binigyan ng gantimpala, 2 million points. Bukod dito, nakatanggap siya ng Weapon Upgrade Coupon X1. Level 4 Crop Seeds X100. Ipinakita rin ng sistema ang kanyang kasalukuyang status. Ancient Divine Type Human Evolver, Letian Ran. Strength, 1/115. Wisdom, 78. Speed, 5/110. Spirit, 0/105. Malinaw na bumaba ng husto ang kanyang status at labis siyang nanghihina. Paulit-ulit siyang binabalaan ng sistema na malapit nang maubos ang kanyang stamina. Sa kabila ng babala, unti-unti siyang nawala ng malay at tuluyang bumagsak. Pagbagsak niya, ipinakita ulit ng sistema ang kanyang status, na bumaba palalo. Strength, 0/115. Spirit, 0/105. Tahimik ang lugar na dating puno ng kaguluhan. Ang lungsod ay lubos nang nawasak sa mga pangyayaring naganap. Samantala, sa ilalim ng dagat, ang formation na binuo ng Sea Beast King ay nagkaroon ng problema dahil sa pagkasira ng kanyang crystal. Napasigaw ang hari ng dagat sa sakit, nagsuka ng dugo, at mabilis na lumapit sa kanyang kristal upang tingnan ang nangyari. Nakita niyang wala na ang isang ilaw sa bilog ng kanyang formation at napaisip siya, paano ito nangyari? Ang summoning crystals ay nasira na. Sa galit, tinawag niya ang kanyang mga alagad gamit ang echo at inutusan ang lahat ng sundalo na makakapunta sa lupa. Sa lahat ng sundalo na maaaring makaakyat sa lupa, pumunta kayo at alamin. Sabay nagngit-ngit ng kanyang ngipin, idinagdag pa niyang, hanapin ang walang hiya na sumire ng formation ko at patayin siya. Samantala, si Ran, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at malabo niyang nakita ang anunsyo ng sistema. Nang malinaw na ang kanyang paningin, bumangon siya. Sinabi ng sistema na mayroon siyang bagong side quest. Tinanong siya kung tatanggapin ba niya ito. Pinagmasdan niya ang anunsyo at iniisip, ang bagong side quest na ito ay mabilis na nag-trigger. Buti na lang, halos bumalik na ang buong lakas ko.
Sinilip niya ang kanyang inventory at napansin na kaunti na lang ang natitirang pagkain. Halos maubos na ang pagkain sa inventaryo ko. Nakita rin niya ang weapon upgrade coupon sa kanyang gantimpala at napaisip, mukhang nakuha ko na ang gantimpala bago pa ako mawalan ng malay. Kinuha niya ang kanyang espada at ginamit ang coupon dito. Nagliwanag ang espada sa asul na liwanag at lalo pang lumakas. Bagong status ng espada, Treasure Sword Tangheng, Level 2. New Skill, Sword Chi. Nagdudulot ng malaking pinsala sa maikling panahon na may kasabay na tuloy-tuloy na bleeding effect. Nagulat si Ran sa bagong kakayahan ng kanyang espada at nasabi, napaka-urgent ng side quest na ito. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa sistema na biglang nag-anunsyo. Side quest objective, eliminate the Hard Armor Army. Nagulat si Ran sa nakita at nasabi, bakit parang napakabilis nitong magsimula. Muling nag-anunsyo ang sistema ng countdown, 4 na minuto at 59 na segundo. Biglang yumanig ang lupa, dahilan para magulat siya. Iniisip niya, may pagyanig sa lupa na nanggagaling sa baybayin. Tumalon siya ng mataas at lumayo mula sa lupa. Habang nasa ere, pinagmasdan niya ang paligid at napaisip, sunod-sunod talaga ang mga krisis. Ngumiti siya ng bahagya upang pakalmayan ang sarili sa kabila ng napakaraming panganib na kakaharapin. Sa ilalim ng dagat, makikita ang maraming mutant na mabilis na pumupunta sa lungsod. Ang mga ito ay paulit-ulit na sumisigaw. Suriin, suriin, hanapin ang saboteur, patayin. Sa kanilang galit, ang mga mutant na alimango ay sabay-sabay na papasugod, handang patayin ang ating bida. Si Ran, dahil sa pagkasira niya ng formation na mahalaga sa kanilang lugar. Ang mga higanteng mutant ay naglalakad sa lupa, ang kanilang mga higanteng sipit ay kumikislap sa ilaw ng araw, at nagdudulot ng matinding kaba sa sinumang makakita sa kanila. Ngayon, ang laban ni Ran ay magsisimula na. Alam niyang ang bawat mutant ay magdadala ng kamatayan kung hindi siya magiging maingat.